Mayroon tayong mga kapanayam. Ayun, si Director Toto Bacolcol ng Feebox. Director, napapanood po sa Net25, Radyo Agila at sa amin pong mga social media accounts. Ako po si Jen. Director Toto, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga po sa inyo. Una, kamusta muna kayo? Okay naman po. Mula umaga, madaling araw, gabi, lahat ata ng oras narinig kong nakahimpapawid kayo. Kayo ba'y nakakatulog pa? Nakakatulog pa naman po. Ayun, vitamins po, tsaka vitamin C. Kailangan kayo ngayon. Anyway, update po mula doon sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Anong latest natin, Director? Okay, so as of 3 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 1,338 na aftershocks. And yung pinakamataas na aftershock ay 6.4. So yung magnitude range is 1.3 to 6.4. And we expect these aftershocks to continue within the next few weeks or even months. Mm-hmm. So yung kaninang madaling araw po, bahagi ng aftershocks yun, Director? Yes po. Lahat po yan kasama po sa mga aftershocks. Nako, natukoy na ho ba talaga natin yung pinagmulan na yung trends na Cotabato trends po ba yun? Yes, Cotabato trends po yung source ng lindol. So ano po ang mga ina-expect pa natin doon sa mga lugar na tinamaan po ng sabi nila, tama ba yung report na ito daw ang pinaka malakas ngayon sa kasaysayan ng daigdig, 7.8 magnitude? Probably for now, pero hindi po yung pinakamalakas sa Cotabato trends. In fact, we have this yung 8.1 magnitude 8.1 noong August 17, 1976. Siguro for this year, 7.8 yan yung pinakamataas. But as I've mentioned, this is not the largest earthquake that was generated by the Cotabato Trench. Pero sa buong mundo daw po, this year po at tinutukoy, parang itong pinakamalakas. Yes, baka ito po yung pinakamalakas. Nako. Dahil po sa pangyayaring ito, Director, muli, aywan ko dito bang mga building na gumuho sa taya po ninyo ay nakasunod sa mga building code na umiiral ngayon? Mas maganda yung mga engineers yung... Opo, yung mga LGUs dapat, sumasagot yan. Pero if sumunod tayo sa building code, dapat naka-withstand yung building natin. I believe be able to withstand an intensity 8 event. Ayun, So sa part po ninyo, kung tatanungin tayo ng mga LGU, ano ho bang mga protocols, mga alituntunin na dapat mahigpit na pinatutupad natin para makapag-ingat tayo sa epekto ng lindol, Director? Sundin lang nila yung building code and dapat yung pag-inspect siguro, pag-approve, dapat pulido. Ayun. Sa latest report nyo po ba, meron na tayong, ilan na po yung bilang na nasawi, Director? Kahapon nasa 37 yung casualties. Opo. Ayun. Pero mas maganda kung ang information would come from the OCD, Office of Civil Defense. Ano po? Sila talaga yung may statistics. Opo. So as of now, yun pa lang po yung pinakahuli, malakas yung kaninang madaling araw. Yes po, pero ang pinakamalakas is 6.4. Yun yung pinakamalakas na aftershock natin. That happened on the same day na nagkaroon tayo ng main shock. So yung main shock na talaga yung 7.8 po, Director? 7.8 and then 6.4 yung sumunod na pinakamalaki. Kapag ganito po nangyari... Ang in-expect naman natin na aftershock 6.8. Kasi by definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. Ganun pala yun. Yun pala. So, pagka ganito po yung malakas na pagyanig, hindi na tayo nag-expect ng, kumbaga, within this year, ay mas malakas pa doon sa 7.8 na yon, Director. Pwede pa rin, but pwede naman kasi, pwede kasi lahat naman yan capable of generating even magnitude 8 event. Marami tayong active faults, marami tayong trenches. So,
pwede pa rin anywhere in the Philippines, pwede magkaroon ng malakas na paglindol, greater than 7.8. Opo. Yung ibang trenches natin are capable of generating 8.1, 8.2, up to 8.5 events. So, ang kailangan lang natin gawin is, since di naman maiwasan our part of Pacific Ring of Fire every now and then, may malaking paglindol talaga, or may pagyanig, and then sometimes malaking paglindol, then the best course of action is always preparedness. And when you say preparedness, yun, tama po yung sinabi nyo kanina, we have to make sure that we follow the minimum engineering standards. Opo. Director, hindi naman sa nananakot. Ano po? Ibig sabihin, kung ito kayang 7.8 na lindol na ito tumama sa Metro Manila, ano kaya larawan natin ngayon? Yung pwedeng i-generate ng West Valley Fault is only 7.2. Kasi okay. the length. Hindi aabot ng 7.8. Even then, 7.2, pwedeng magkaroon tayo ng more than 33,000 casualties. Yun yung base yan sa pag-aaral. Opo. So, at mas maraming gusali siguro ang maapektuhan. Ano po? Kung 7.2. That's right. Maraming gusali. Nako. So, bagay, dito naman sa Metro Manila, NCR, mukhang tuloy-tuloy po ang ating mga drills para makapaghanda sa The Big One, Director. That's right. And in fact, next week, meron naman tayong earthquake drill for the second quarter. Opo. So kailangan talaga nating paghandaan, and kasi when participate in earthquake drills, yung response natin during actual events would come out naturally. So huwag natin kalimutan. But then again, hindi pa rin effective yung earthquake drill natin kahit na-master natin yung back over and hold. Kung yung building natin mag-collapse naman. Tama. So yung earthquake drill, on the assumption na yung building natin ay pulido ang pagkagawa, follow the minimum engineering standards, kasi it can only protect you from falling debris. Opo. So kahit mag-earthquake drill tayo, kahit mag-back over and hold tayo sa ilalim ng mesa, tago tayo, pero kapag mag-collapse naman yung building natin, baka maging casualty pa rin tayo. Ayun, opo. At paano ba? Ayoko sabihin mas mabuti. Ibig sabihin, kung tumama kasi sa Metro Manila, ang estimate natin 7.2, halimbawa na 30,000 ang pwedeng mamatay. Pero doon sa Mindanao, as of now, sabi nyo nga, 38 lamang po ang bilang na nasawi, Director. Hindi ganun po kataas ang bilang ng casualty natin. For one, wala masyadong, unlike sa Metro Manila, opo, di ba, dikit-dikit yung mga bahay dito, and then mas maraming tao dito. Opo. Pangalawa, yung epicenter kasi ng lindol yung 7.8 ay nasa dagat, medyo malayo sa highly populated areas. Opo, tama. So dito kasi nag-transect talaga yung West Valley Fault natin in highly populated and densely populated areas. At saka medyo mababaw kasi, 30 kilometers, kaya ramdam na ramdam sa ibabaw po, Director Yes, that's right. Director, salamat po ng marami at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Si Director Toto Bacolcol ng PHIVOLCS ang atin pong nakapanayam.